Yan, magandang araw po ulit sa inyo mga kamotor. So may ipakikita po ako sa inyo na stator kung paano nyo malalaman kung sira na to or buo pa. Yan, ito. Siya po ay battery operated stator. Yan mga ka-mekaniko ano. Yung mga bago pa lang po nag-aaral about sa wiring ng motor, ito may share po ako sa inyo. Yung po namang marurunong na at magagaling na at alam naman po ito, pwede naman pong hindi na ninyo panoorin. At kung panonoodin naman po nyo, maraming salamat din po. Ano po? At yung mga nagko-comment po naman doon sa akin mga tutorial, alam ko po na hindi naman po ako perfectong mekaniko. Minsan po talaga, minsan nasablay din. Hindi naman po lahat talaga tayo ay magagaling. Sabi nga, may alam ka, may alam din ako. Hindi naman ho tayo magkakatulad. Kung magaling ka, edi magaling ka. Yan, kaya doon sa mga minsan may magsasabi ho, magko-comment, bobo daw po. Shout out sa'yo. Hindi ko nasabihin yung pangalan. Siguro ikaw yung pinakamagaling na mekaniko. So yan, sineshare ko lang po itong kaalaman ko para po doon sa mga bago pa lang. Ano po, inulit ko po sa mga bago pa lang. So ito pong pinakikita kong stator ay pang Lipan 150 or yung mga China motor. Yan, pakikita ko po sa inyo kung ano ang mga contact nito. Kasi number 1 po kasi pagka baguhan ka, mahirap po mag-trace ng sira ng stator lalo't hindi nyo pa alam kung paano ite-trace. Ito, halimbawa po, ipakikita ko na po sa inyo ng manumano kung paano. Nagagamit lang po tayo ng multi-tester. Kasi sa ganitong sitwasyon po, ang stator po ay tanggal. Mahirap pong i-test yan na wala kayong multi-tester. Ano po? Yan, pakikita ko po sa inyo itong pulser tapos yung kanyang mga socket. Lipan 150 po ito, kung may 3 piece kung tawagin. Yan, kita nyo po, 3 piece. May mga ganito pong 3 piece ay yung katulad ng TMX Supremo. Yan, battery operated, 3 piece din po yung wire. Mola, yung mga Suzuki Mola. Yan, may mga ganun po. So magagamit po tayo ng multi-tester. Ito po, yung gamit ko multi-tester. Yan, kumbaga makikita nyo naman po dyan yung mga reading. Siyempre mapapag-aralan nyo na po kung ano yung reading na goods pa at hindi pa. Excuse me. Halimbawa po, ito katulad po nito, bago pa to. Siyempre dapat po din talaga lagi kayo may stock na stator. Kung bago lang po kayo may mekaniko or magtatayo ng shop, dapat po may multi-tester kayo kasi dito po mapapag-aralan nyo kung paano maggawa. Ano po, nabili ko lang din po to sa sa online, sa Shopee. So bahala na lang po kayo kung anong gusto nyong brand. Ano po, so yan, pakikita ko po sa inyo. Gagamit po tayo ng multi-tester. Tetest po natin yung mga function ng wire. Ano po, yan. Ngayon, ito po yung pag pinagdikit po nyo siya, ibig sabihin yung continuity po. Ngayon, kung may mga mali po ako sa nababanggit ko, paki-comment nyo na lang po at kayo na po magtama. Ano po, yan, hindi naman po tayo perfecto. So yan, pagdating dito sa stator, meron siyang 3 wire. Yan, makikita nyo po dito sa socket. Yan, may green, may pulse. Yan, may 3 dilaw na wire. Yan ay nakakoneksyon dun sa stator. Ngayon, itetest po natin yung 3 wire na dilaw. Dapat po yan 3 dilaw na yan yung isa, dalawa, 3. Dapat po yan 3 yan, pag tinusok ko ng tester, tutunog po siya. Tutunog. Yan, testing po natin itong una, tapos tingnan nyo po yan, tutunog. Ibig sabihin may continuity po. Yan, dapat po yan magko-contact yung yan. Yan, dapat po yan magko-contact. Saan ba natin tusukin? Sa likod. Sa likod na lang. Medyo maalwan tusukin sa likod. Yan. Dapat po yan tutunog. Yan. Pag hindi po tumunog, ibig sabihin sira ang charging. Yan, kita nyo po tumunog. Lipat po naman natin yung isang dilaw. Dapat po yan tutunog din. Yan. Ibig sabihin may connection yung 3 wire na yan. Yan. May makikita po kasi kayo doon sa iba, 2, isang pink, isang
puti o isang pink, isang yellow. Dapat po yun, pag tinusok nyo ganyan, may contact po sila. Yan, dapat po yan nagko-contact. Na po, ayan. Oh. Yan, kita nyo, kahit siya ko po tusukin, may contact yan. Ibig sabihin, magkakakonek po yung tatlong yan. Ano, may continuity po eh. Ngayon, dapat po naman yan, yun po yung yari ha. Ngayon, pag sira po naman, pag sira, pwedeng wala siyang contact, or pwedeng mahina na ang reading niya. Kumbaga ay nagko-contact, padaplis-daplis na. Tapos ito po, itutusukin ko po ulit itong isang dilaw. Kita nyo po yung dilaw din. Yan. Itutusok ko po sa body ng stator. Dapat po yan, tutusok ko po dito. Ay, nalobat na yung ating ano. Yan, nalobat na tayo. Dapat po yan, pag tinusok ko dito, nakatusok ako sa isang dilaw, dapat po walang contact dito. Yan, dapat po wala, oh. Kita nyo? Hindi po siya na-contact. Ngayon, pag nagka-contact po siya, maaari po sira na stator o grounded. Yan, oh. Wala po siyang contact. Kahit alin po dito sa tatlong dilaw, dapat po hindi sasahid siya dito sa body ng stator. Yan, wala po, oh. Yan. Wala po ano. Yan, ibig sabihin no, good yung charging. Good po, wala pong grounded do sa charging. Yan, itong tatlong wire po kasi dapat hindi siya didikit dito sa stator. Dito sa case. Yung case na bakal po dapat hindi lalapat dyan yung yellow wire. Oras na may lumapat po dyan, magkakaroon na po ng defective yung charging niya or mahihigop na po yung karga ng battery. Ano po? Ang dapat lang po na-contact dyan, yung kulay green, yung ground. Yan, pakita po natin sa inyo. Yung kulay ground, yan, kulay green po, yan yung ground. Tusukin po natin, no. Yan, dapat po yan, may contact dito sa case ng stator. Yung, kita nyo, tumunog. Ulit po natin. Yan, dapat po yan may contact. Ngayon, pag test po ninyo, at wala ding contact to, yung ground, ibig sabihin, lost contact, sira na din po or putol yung wire. Ganun po ang pag-check ng stator. Pangalawa po, yung pulser. Sa pulser po naman, may reading po to, may ohms. Sabi nga, dapat makuha mo yun at hindi ka lalampas or hindi ka mabibitin. Sa ohms po naman, ito po ay wet stator. Dapat po siya mag-average ng 150 to 250. Ngayon, pagka lumampas po sa 250 or 280, pwede po nagkakaroon na ng defective. Pag bumaba naman po sa 150, nagkakaroon na din po ng defective. Ano po, dapat po ano lang po siya sa 160 to 250. Or minsan po kasi 270, nagkakaroon na po ng defective yun. Pwede pong umaandar, tumitirek. Yun. Dapat po, mga advice ko sa inyo, 160 to 240, 250 lang ho. So yan, pag tinusok ko po, naka-body ground po yung isa kong test light. Yan. Nakita nyo. Pag itinusok ko po siya dito, dapat po may reading siya. Mga 160 lang dapat to 200. Ganun. Nakita nyo? Palyado ata yung ating ano. Yan, dito tayo tutusok sa socket. Yan, ito po yung socket para mas malinaw. Yung kulay blue. Yan, kulay blue. Katusok po siya sa kulay blue. Tapos yung pong ground. I-ano po natin dito sa body. Pakitingnan nyo na lang po kung ilan po yung reading. Yun po yung good na stator, pulser. Kita natin, dikit natin. Naglulus. Medyo mahirap po talaga gawa ng kaunting tutorial. Ito po siningit ko lang kasi may nag-comment po sa aking YouTube. Yan, kita nyo po yung reading yan, 150. Yan, bago po yan, 150, 160. Dapat po yan hindi po bababa sa 150. Dapat po yung mga pinaka magandang reading po niyan, mga 160 to 170. Pero ito po ay bago, so goods pa rin naman po to. Yan. Pero dapat to mas yan, ganyan. Dapat ang reading ho niyan hindi bababa sa 150.
Yan, medyo okay pa po ang reading na yan. Kung ang magiging reading po ninyo ay mga 130 na lang, so busted na po yung ating pulser. Mahina na po yung ating pickup coil. Kalimitan po talaga nito mga 160, naglalaro doon 150. Pero pag yan po ay nag 300 na, sira na po yung ating pulser. So yan, ipaliwanag ko po yung bawat medyo yung function po ng ating mga wire sa stator. Ito po yung battery operated na stator, pang lipan 150 po. So kung meron po kayong hindi pa masyadong naintindihan, so ulitin po natin, dapat po yung tatlong dilaw ay may connection, may continuity. Yan, dapat po ay yung tatlong wire, pag ni-reading nyo may continuity, dapat po siya nagko-contact, ano po. Tapos yung green wire po, dapat po may contact din dito sa case ng stator. So yun, yung pulser dapat ang reading niya ay 160 ohms hanggang 250. So yan, hanggang dito lang at marami pong salamat sa inyong panonood. Thank you!